Masarap na marinig na may nagmamahal sa iyo. At sinasabi naman niyang talagang mahal na mahal ka. At alam din po ito ng ibang tao na nakapaligid po sa inyo na mahal nga po kayo nung taong ito. And because of that, umasa naman po tayo. Pero nung dumating po ang isang pangyayari sa buhay po natin na napakahigpit at kailangan po ninyo ng tulong, mga kapatid. At alam po ninyo na siya lang ang tanging makakatulong sa inyo, pero hindi po niya ito agad ginawa. Hindi po siya tumugon sa inyo pong kahilingan. At nung dumating siya, huli na ang lahat. Masasabi niyo pa ba na yun ay totoong pagmamahal? O ku-question niyo na dahil iba yung sinasabi niya doon sa ine-expect mo na dapat na ginagawa po niya. So ngayon po, yan ang pag-uusapan po natin, ang title po ng mensahe po natin, sapagkat hindi pa naman natatapos po ang month of November, di ba tayo po ay dumaan sa undas, pag-usapan ho natin ngayon ay patay. Sabihin mo sa katabi mo, pag-usapan natin ngayon, patay. Ang title po ng message po natin, pinamagatan ko pong Because You Love Me. Say it once again. Because You Love Me. Sa John chapter 11, verse 1, may isang tao na ngalay Lazaro, nakatira ito sa Bitanya, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro. John 11:13, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. John 11:4, ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Verse 5, mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Verse 6, gayunpaman, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro. So mga kapatid, ano po ang istorya rito? Nagkasakit po si Lazaro. Ano po ang ginawa po nung magkapatid? Dahil po sa nangyari sa kanilang kapatid, nagpasabi po sila kay Jesus na yung minamahal mong kaibigan, Panginoon, ay meron pong sakit. Nagpasabi. So gusto ko pong makita muna natin dito bago po ako pumalaw. Sa panahon na meron po tayong mahigpit na pangangailangan, huwag muna kung kanino po kayo lalapit. Higit sa lahat, ang una niyong dapat na pinagsasabihan, walang iba, kundi po ang atin pong Diyos. Nagpasabi sila kay Jesus. Dapat po ganun po ang atin pong laging reaksyon kapag tayo po ay sumusuong sa isang matinding pagsubok ng buhay. Pero ano po ang naging tugon ni Lord? Hindi niya ikamamatay ang sakit na yan. Amen po ba? Para po kasi sa akin, yung sagot ng Diyos sa kanila, kung hindi po natin ito uunawain at maunawaan, meaning, ito po yung gusto niyang i-convey sa kanila, huwag kayong mag-alala kasi hindi mamamatay ang inyong kapatid. Hindi pa yan mamamatay. Pero alam po natin, mga kapatid, kung ano nangyari. Dahil siya mismo ang nagsabi na patay na po si Lazaro. Sa John 11:11, tingnan niyo po nakalagay. Idinugtong pa ni Jesus na tutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Paroroon ako upang gisingin siya. Verse 12, Panginoon, kung kayo po'y gagaling, kung gayo'y gagaling po siya tugon ng mga alagad. John verse 13, ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Verse 14, dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro.
Sabi po niya kanina ay hindi hahantong sa kamatayan yung sakit ni Lazaro. Amen? At kung kayo po si Martha at Mary, ano pong mararamdaman ninyo? Mahal nga ba tayo ni Jesus? Mahal nga ba sila ni Jesus? Ito po kasi mga kapatid, ang pwedeng sabihin ng magkapatid. Ako na po ang tumatayo sa kanilang damdamin. Lord, di ba sinabi mo, mahal mo kami? Mahal mo si Lazaro? At nagpasabi kami sa iyo na may sakit ang kapatid po namin. Pero ano po ang sinabi ninyo? Hindi siya mamamatay sa sakit na ito. Kaya nagpalipas pa kayo ng ilang araw bago kayo pumunta rito. At umasa po kami doon sa sinabi ninyo. O ngayon, eto. Sabi nyo, gigisingin nyo siya. Patay na po si Lazaro. Ano pa gagawin ninyo? Kaya sinabi ng magkapatid kay Jesus, tingnan nyo po, John 11, verse 21. Sabi po ni Martha, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. The same word na binitawan po ni Maria. This is Martha. Sa verse 32, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa pangalan nito, Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Church, ano sa tingin ninyo ang tono ng statement na ito? Masama po ba ang loob nila o hindi? May tampo po ba sila kay Jesus? Yes, posible. Maaaring may hinanakit po sila. Dahil ang alam po nila, mahal sila nito. Pero hinayaan po nilang mamatay si Lazaro. Yun po minsan ang mabigat. Yung masyado po tayong umasa doon sa bagay na pwedeng gawin nila. Sa bagay na pwedeng sinasabi nila. Doon ho tayo higit na nasasaktan dahil doon po sa sinabi nila at ipinakikita nila sa iyo. Yun ang pinangahawakan mo. Hindi tayo babaliwalain nito. Hindi tayo i-disregard o i-ignore nito. Yun minsan mga kapatid. Bagamat tama lang naman na panghawakan po natin yung salita po ng atin pong Panginoon. Pwedeng sabihin ng magkapatid ito kay Jesus. Dahil po ito sa sama ng loob. Lord, nakita namin yung mga tinulungan mo. Nakita namin yung mga himala na ginawa mo. Sino sila sa iyo? At sino sila? At sino kami para sa iyo? Na pwede nating bigyan ng kumpara. Lord, kung sila tinulungan mo, kung sila inabot mo, na wala akong nakikita na parang may kaugnayan kayo sa kanila, pero kami na nakaramdam ng pagmamahal mo, bakit parang hindi ko makita? At ipinaalala ni Mary, Lord, ako ang nagbuhos ng pabango sa paa mo at pinunasan ko ng aking buho. Lord, ako yung naupo sa paanan mo at nakinig habang nagsasalita ka nung bumisita ka sa bahay. At ang sabi ni Martha, Lord, ako po yung naghanda ng kakainin ninyo nung minsan na dumalaw kayo sa amin. Saan po kami nagkulang? May nagawa po ba kaming pagkakamali sa inyo? Bakit po ganito ang ipinararanas po ninyo? Alam niyo po mga kapatid, marami tayong pwedeng sabihin sa sino man, maging sa atin pong Diyos. Lalo na't hindi po nangyari yung mga bagay na inaasahan po natin. At minsan mas masakit yung hindi mo inaasahan, yun po ang nangyayari. Kaya tayo may mga nasasabi at bunga ng kabiguan po natin, sumasama loob natin. Nagdaramdam tayo. At pakiramdam natin, hindi po niya tayo mahal. Dahil sa mga bagay na pinayagan niya na mangyari na pwede naman niyang pigilan at hadlangan para ito ay mangyari. Pero mga kapatid, ito po ang nakikita ko dito. Meron po kasi tayong tinatawag na love language. May iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal. At dito po ibang kaparaanan ng ipinakita ni Jesus na pagmamahal. Ano gusto kong ipabot sa inyo? Church, listen. Hindi po dahil hindi nangyari yung bagay na gusto mong mangyari, iisipin mo na hindi ka niya mahal.
Hindi dahil parang binaliwala niya yung hinihiling mo sa Kanya, sasabihin mo, walang halaga ka para sa Kanya. Huwag niyong tutuldukan ang isang sentence na hindi pa tapos. Amen? Kasi hindi mo alam kung anong karugtong nito o ano ang kasunod. Hindi natin alam kung ano ang pamamaraan ng Panginoon. My ways is not your ways, and my thought is not your thoughts. Amen po ba, mga kapatid? At ang alam nyo bang maganda sa magkapatid? Kahit meron po silang sama ng loob kay Jesus. At ito rin po yung gusto ko na makuha po natin. Hindi po kasi natin mayaalis na somehow ay pwede tayong magdamdam. Sapagkat meron nga po tayong inaasahan. May kakayahan ka, Panginoon, sa pwede mong gawin. At napakaliit lang na bagay ang akin sa iyong hinihiling. Pero bakit lagi mo akong pinagkakaitan? Bakit yung maliit na bagay na alam ko naman na ito rin ang gusto mo at kalooban mo, pero bakit hanggang ngayon hinahayaan mo na magtiis ako at umasa na parang wala akong hinihintay? Pwedeng sumama ang loob mo. Pwede tayong mga kapatid na magkaroon ng hinanakit sa ating Panginoon. Pero ito po gusto ko makita ninyo sa verse 21. Ano po ang sabi? Sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. Ang gusto kong makita nyo rito, ito. Tingnan nyo po, pansinin ninyo kung anong tawag po niya kay Jesus. Panginoon. Lord. Amen? Hindi mo man ako tinugon sa request ko. Hindi mo man pinagbigyan yung hinihiling namin sa iyo. Hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa iyo. You still be my Lord. Yun ang napakaganda, mga kapatid. Kahit na makaranas tayo minsan ng kabiguan mula sa Kanya, huwag sanang magbabago yung pagtingin natin sa Panginoon dahil masama ang loob natin, dahil hindi tayo pinagbigyan. Tatandaan nyo, hindi nyo alam kung paano kumilos at gumalaw ang ating Panginoon. At kahit hindi mo ginawa, amen, yung ginawa mo sa iba, alam ko kahit ngayon, kung gugustuhin mo, magagawa mo pa rin yung bagay na gusto mong gawin. Amen po ba? Si Maria ay nagpatira pa, not of faith, but out of frustration. Nung sinalubong niya sa gate, nung sinabi ni Martha, nandyan ang guro, tumakbo siya, sinalubong niya si Jesus, nagpatira pa siya, not out of faith, but out of frustration. Not of faith, rather. Bakit? Dahil masama rin po ang kanyang loob. Amen. Pero ang maganda sa magkapatid, hindi ho nila inalis yung respeto nila sa atin pong Panginoon. Amen? Nanatili pa rin ang tawag nila sa atin pong Diyos ay Lord. Nang ibig kong sabihin, again, kahit ano po ang mangyari, hindi man maganda, huwag po nating isipin kahit na saglit o kaunti man na hindi niya tayo mahal. May mga dahilan siya kung bakit may mga pagkakataon na hindi po niya agad ito tinutugon. At bakit hinayaan po niya na maranasan natin yung hindi natin gustong maranasan. Kita niyo po, pwede namang hindi mamatay si Lazaro. Kung gugustuhin po ng atin pong Panginoon, just a word, magsalita lamang po ang Panginoon. Hindi na po niya kailangan pumunta doon po sa bahay ni Martha at ni Mary o maging sa libingan. Just say a word, pwede po itong mangyari. Amen. Pero bakit hinayaan po niya itong mamatay? Ano po ang kanyang dahilan? Kasi yun ang nakikita natin. Ang nakita po natin ay namatay. Pero hindi natin nakita yung dahilan kung bakit niya ito pinayagan at pinahintulutan. Kailangan po kasi ang tinitingnan natin dito ay hindi po yung bagay na negatibo, kundi kung ano yung positibo na nasa likod nito. Why He allowed these things to happen? Kasi minsan we conclude, saan? Doon na po tayo nakatingin, doon na po tayo nakapokus, at parang wala nang magandang mangyayari doon sa pangit na pangyayari.
Lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, maging sa pangit na sitwasyon, kayang gawin na maganda ng ating Panginoon. What you meant for me is evil, God turned it into good. Amen. Kayang i-turn upside down ng Panginoon ang bawat pangyayari sa buhay natin. At wag po tayo magdudwell dun lang sa bagay na yon. Kasi madalas dun po tayo nakapokus, dun tayo nagdudwell saan? Sa mga negatibong bagay na nagaganap at nangyayari sa buhay natin. Pero hindi natin alam, on the other side of it, meron pong mas magandang pinaplano ang ating Panginoon. And here is the reason why He allowed these things. Tingnan niyo po ang dahilan. Sa John 11:4, nangyari ito upang maparangalan ng Diyos, sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. That is His purpose. Para humakita at maparangalan daw ang Panginoon at maparangalan din siya bilang siya na anak ng Diyos. And verse 15, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y tayo napuntahan natin siya. Mga kapatid, yun ang dahilan. Gusto niyang ipakita sa kanila kung sino siya. Hindi ko ginawa yung request niyo para mas makilala niyo kung sino ako. Dahil kung pumunta ako agad, hindi mamamatay si Lazaro. Pero paano niyo malalaman na ako ang muling pagkabuhay? Ako ang buhay, ako ang nagbibigay ng buhay. At ang tao kahit mamatay ay kaya kong muling buhayin. Hindi ho pwedeng buhayin ang hindi unang namatay. At para masabi mo na siya ngayon nabuhay, kailangan po nalaman mo na siya'y unang namatay. At yun yung gusto pong i-display ng Panginoon sa kanila. Kaya po pinayagan po niya ito na mangyari sapagkat meron siyang bagay na gustong ipakita. John 11:25. Sinabi ni Jesus, akong muling pagkabuhay at ang buhay at ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling. Verse 26. At ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yun ang tanong niya kay Martha, naniniwala ka ba, Martha, sa sinasabi ko? Tingnan niyo, sagot po ni Martha, verse 27. Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasang paparito sa sanlibutan. Look at the word. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Yes, Lord, you are. At kahit anong mangyari, mananatili kang Diyos. Yes, Lord. Kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal mo sa amin. Amen? Yun ang dapat nating maging pananaw. Naniniwala ka ba? Yes, Lord. Hindi tayo pwedeng sumagot ng hindi po umaayon. Lalo na't kung talagang pinaniniwalaan natin kung sino siya sa buhay natin at kung ano ang kaya niyang gawin sa atin pong mga sitwasyon. Now, ipapakita ko po sa inyo kung paano ipinakita rito ni Lord yung pagmamahal niya sa magkapatid. Hindi ho kasi minsan sapat yung sabihin ko sa iyong mahal kita. Pero minsan kailangan lakipan natin ito ng isang bagay na makikita na lang masigit yung sinasabi sa sinasabi mo sa ipinakikita mo. Masigit yung ipinakikita mo kaysa sa sinasabi mo. Tingnan po natin, mga kapatid, kung paano niya pinakita. Number 1, nakahanda siyang mamatay para sa kanila. Nakita niyo? Akala lang po kasi nila madali para kay Jesus. Hindi po nila alam kung anong pwedeng suungin ni Jesus. Doon sa pagpunta po niya, doon sa Bethany, doon sa lugar na kung saan naroon po si Lazaro. Tingnan po ninyo yung text. John 11:6. Ano nakalagay? Gayunman pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro. Verse 7. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Verse 8. Rabi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang
Sariwa pa sa kanila. Hindi ba tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo naman pupunta doon? Merong bang risk? May banta ba sa buhay niya? Pero ganun pa man, pumunta po siya sa lugar na kung saan naroon yung magkakapatid. Pero okay lang po yan sa kanya. Kahit alam niya na pwede siyang patayin sa lugar na yon. Amen? He take the risk. Yun ang sinasabi natin. Hindi natin alam. Sa likod dito ay may ginagawa palang Panginoon na hindi kailangan sabihin sa iyo, na hindi kailangan ipaalam sa iyo. Pero meron po siyang move na ginagawa na wala po sa ating paningin. Behind the curtain, kumbaga. Kita nyo? Gumagalaw siya, meron siyang plano, meron siyang balak. At kahit isubo niya ang kanyang sarili, to the point na pwede siyang patayin, batuhin sa lugar na yon. Bakit ko alam na pwede siyang patayin? Tingnan niyo po, sabi po sa 16 ni Thomas. Tingnan niyo, ano sabi? Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit kamatayan. Nakita niyo sabi ni Thomas? Sumama tayo sa kanya dahil alam nila kung ano naghihintay kay Jesus doon sa lugar na pupuntahan nila. Pero kahit na ito naghihintay sa atin, sumama tayo kay Jesus kahit kamatayan. Mga kapatid, hindi po alam ng magkapatid na willing itaya ni Jesus ang kanyang buhay para sa kanila. That is love. Sino sa atin dito ang willing na itaya ang buhay mo because of love? Not only that, pangalawa, paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal? He cried. Umiyak siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sa dami ng karanasan ng ating Panginoon, but first time, He wept. John 11:35, ano po sabi? Tumangis si Jesus. Tumangis si Jesus. At dahil po doon, ito po kinonfirm ng mga Hudyo. John 11:36. Ano po ang nasabi? John 11:36. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Mahal na mahal niya si Lazaro. So ang nag-confirm dito, mga kapatid, walang iba kundi po yung mga Hudyo na nakakita dun sa reaksyon na ipinakita ni Jesus. Hindi ka basta lang iiyak kung hindi mo mahal yung taong namatay. Amen. Hindi ka basta iiyak. At kaya ka naiiyak, nalulungkot ka sa mga nakaraan na pwedeng aalalahanin mo. Hindi ko na siya makikita, hindi ko na siya makakasama, hindi ko na siya makakausap. May mga bagay na naglalaro at binabalikan mo kung ano kayo noon na siyang nagbibigay ng kalungkutan siya ngayon dahil hindi na mangyayari yung pwedeng nangyari noon. So mga kapatid, umiyak ang ating Panginoon. And then third, ito po, nababagbag, ano ba? Nabagabag ang kalooban niya. Sa verse 33, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria. Nabagbag si Jesus. Yung kalooban po niya nang makita niyang umiiyak si Maria. Verse 38, ano po ang nangyari? Tingnan nyo. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ano sa tingin nyo, mga kapatid, hindi po ba ito pagmamahal? Na halos mabagbag ang kalooban mo sa mga bagay na nakikita mo? Amen po ba, mga kapatid? Hindi po nila alam yun. May damdamin din ng Diyos. May nararamdaman din ng Panginoon. Akala po kasi natin tayo lang po ang nagdaramdam. Akala po natin tayo lang ang nasasaktan. Pero hindi po ninyo alam, maging ang ating Panginoon
ay nakikisa sa ating nararamdaman, pero hindi po niya kailangang ipakita sa atin. At ito po yung pinaka-highlight na gusto kong makita po ninyo sa verse 39. Ano sabi po ron? Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na po siyang patay. Gusto ko pong makita po ninyo, ang sinabi rito, alisin ninyo ang bato. Kapatid, kung kaya niyang bumuhay ng isang patay, kaya niya rin pong sabihin dun sa bato na umalis doon po sa kinalalagyan. Amen? Pero ba't hindi po niya ginawa? Bakit po yung bagay na yon ay inasa niya sa tao at hindi na lang po siyang gumawa nito para sa kanya? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang naglagay ng bato, hindi po siya, kundi ang tao. Ang bato, ano sinisimbolo nito? Siya pong humaharang. Amen? Kung anuman yung bagay na inilagay mo, inaasahan ng Diyos na ikaw ang mag-aalis na ito kung gusto mong maranasan yung miracle ng Diyos sa buhay mo. Amen? Remove the stone. Alisin po alisin niyo yung bato. Amen? Ano sabi po ni Marta? Nangangamoy na po. 4 na araw na siyang naroon. Mga kapatid, huwag po ninyong ikahiya kung maamoy ng Diyos yung mabaho nating itinatago. Because that is the only way na ang Diyos ay makakilos po sa buhay natin. Amen po ba? Kasi yun ang pananaw. Lord, wag na. Wag mo nang alisin yung bato, sisingaw. Wag mo nang alisin yung harang, baka meron kang maamoy at matuklasan na hindi mo magugustuhan at nakakahiya, Panginoon. Tama na yun. Pwede nating maging dahilan yun. Pero gusto mo ba talaga na makakilos ang Diyos sa buhay mo? Gusto mo ba talaga na gumawa ng miracle ang Panginoon? The only way na makakilos ang Panginoon, mga kapatid, yung pong alisin natin yung bato. Amen? Inasa po niya ito sa tao sapagkat yung pong bato kaya pong tanggalin ng tao. Pero hindi po niya iniyasa sa tao yung buhayin si Lazaro sapagkat yun ay gawain ng isa lamang Diyos. Amen? Amen po mga kapatid? So anong mensahe? Yung kaya mong gawin bilang ikaw, gawin mo. At yung hindi mo kayang gawin dahil meron kang limitasyon, ipaubaya mo ito sa atin pong Panginoon. At siya ang gagawa nito. Palakpakan natin ang Panginoon. And then verse 43, pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro! Lumabas ka! Bigla po siyang sumigaw, Lazaro! Come forth! Verse 44, lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa. At nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Gusto ko pong makita po ninyo ito, mga kapatid. Nung sabihin ni Lord, Lazaro, lumabas ka. Lumabas po siya. Taglay na yung buhay na ibinigay. Pero nung lumabas, ano po yung instruction ng Panginoon sa mga taong naroon? Kalagan siya. Para siya makalaya. Church, marami po ngayon may buhay. Pero hanggang ngayon, hindi nakakalaya. Kailangan silang kalagan kung saan mang area sila naaalipin, kung saan man sila area nakatali. At sabi ng Panginoon, kalagan niyo. Alisin niyo yung nagtatakip o nakatali sa Kanya. Amen, mga kapatid. Alisin niyo yung piring na siyang nagpa-paralyze sa kanila. Kapatid, masarap ang maging malaya
sa anumang bagay na siyang umaalipin sa bawat isa po sa atin. Amen? Ngayon, nabuhay po ba si Lazaro? Nabuhay? Amen. Gaya po ng sinasabi niya na hindi magwawakas ito sa kamatayan. Anong pwede niyang sabihin sa magkapatid na Martha at Mary sa pagkakataong ito? Kasi di ba naglabas sila ng galit at sama ng loob? Ngayon, nabuhay si Lazaro. Ano ang pwede naman niyang ibalik kay Martha at kay Mary? Now, tell me, Martha. Tell me, Mary. Hindi ko ba kayo mahal? Ha? Hindi dahil hindi nangyari yung gusto ninyo. Hindi dahil hindi ko agad ibinigay yung hinihiling ninyo. Hindi nangangahulugan na hindi ko kayo mahal. Iba yung parang ko sa iniisip ninyo. In essence, meron din gustong sabihin sa atin ang ating Panginoon ngayon sa umagang ito. Ito po, mga kapatid. Ano yung dapat nangyari sa atin na hindi nangyari dahil pinigil niya? Ano naman yung hindi dapat na mangyari na nangyari dahil pinahintulutan po niya? Yung hindi ka na dapat nabuhay. Yung hindi ka na dapat gumaling, pero gumaling ka. Nabuhay ka. Now tell me, hindi yun pagmamahal? Yung baksak na sana hanap buhay ninyo. Dahil sa pandemic na ito, nawala na sana kayo ng trabaho, pero hindi yun nangyari dahil hindi niya inalis yung pong pagpapala sa inyo. Hindi ho ba yun pagmamahal? Yung iniligtas po niya tayo sa posible na maranasan po natin. Na hindi naman po lahat ng naririto ay nakaranas ng sakit na yon. Yung in-spare kayo ng Panginoon na hindi nangyari sa inyo, yung bagay na nangyari sa iba nating kapatid, hindi po ba pagmamahal yon? Yung hindi po niya tayo pinagkulang sa anumang pong bagay, hindi niyo ba masasabi na yung pagmamahal? Ito matindi, yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, nung ibinigay ko buhay ko sa inyo. Di ba yun pagmamahal sa inyo? Mag-isip po tayo. Mga kapatid, hindi dahil hindi nasunod o nangyari yung inaasahan po natin o yung hinihiling natin, ay magsasalita po tayo na hindi niya tayo mahal. At dahil doon, agad tayong masasaktan at magdarandam at sasabihin natin, ayaw na natin. At bilang pagtugon po sa frustration na yon, hindi na po tayo magcha-church. Hindi na po tayo maglilingkod. Hindi na po natin gustong sumunod. Marami na po tayong ginagamit ng mga excuse. Sapagkat ang totoo, meron tayong sama ng loob. Meron tayong hinanakit. Sapagkat hindi niya ginawa yung pong inaasahan natin na dapat gawin para po sa atin. So again, ulitin ko, huwag niyong tuldukan ng sentence na hindi patapos. Huwag kayong huminto sa chapter 11 sapagkat merong chapter 12. Amen po ba, mga kapatid? Hanggang hindi tapos ang Panginoon sa buhay natin, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag magbabago yung pagtingin natin sapagkat hindi natin alam yung pong pamamaraan ng Diyos kung paano po siya kumikilos in our behalf, dun po sa sitwasyon po natin. Amen ba, mga kapatid? He who began the good works. Siya na nagpasimula, Philippians 1:6. Siya na nagpasimula. Meron po akong konklusyon. Amen? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, He who began a good work. Siya na nag-umpisa, tatapusin po niya ito. At yung mga bagay na sadyang hindi tayo naunawaan, hindi natin naintindihan, hindi natin matanggap. Lord, why? Hindi natin maabot. Bakit ako? Bakit siya? Bakit kami? Ano yung pagkakataon na hindi mo man gusto?
Pero nagtampo ka at nagdamdam ka. Dahil hindi nangyari yung bagay na hinihingi mo. Don't be discouraged, sabi po ron. He's always on time. Ang akala lang po natin, hindi niya tayo pinapansin. Akala natin, hindi tayo mahalaga sa Kanya. Akala natin, hindi niya tayo mahal. Lord, ba't di ka dumating? Bakit pinagpaliban mo? Bakit hindi mo agad ibinigay? Nagbibigay mo rin pala. Kapatid, sa kinatatayuan mo, kung naramdaman mo at naranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, sorry kung may pagkakataon ako'y nagdaranda. Hinahanapan kita. Tinatanong kita minsan. Kinu-question ko ang pagiging Diyos mo sa mga bagay na inalaw mo na pwede namang hindi sana mangyari. Pero again, Lord, hindi ko po alam yung pamamaraan mo eh. Hindi ko naiintindihan ang maraming bagay. Pero hindi dahil sa mga bagay na yon, Lord, magbabago ang aking paningin sa inyo bilang aking Diyos. Mananatili po yon, Panginoon. At anuman yung bagay pa na ialaw mo, na kahit po hindi ko kayang tanggapin. Basta Lord, pangako mo lang sa amin na you will always be there for us. You will always be here for us. Alam ko na darating ka. Alam ko na lagi kang may ginagawa. Hindi ka kahit kailan malilate, Panginoon. Sapagkat lagi kang on time, Lord God. Hindi sa oras namin. Hindi, Panginoon, sa time namin. Kundi po, Panginoon, sa time ninyo. Kung ano yung tama at makakabuti sa bawat isa po sa amin. And Lord, kung kami man, Panginoon, O God, ay nagdamdam sa iyo, nagtampo, na-question ka namin, right now, we ask your forgiveness. Patawarin mo po kami, Panginoon. Hingi po kayo ng tawad sa ating pong Diyos. Kung yun po ang nararamdaman po ninyo, na somehow, pwedeng sinasabi nyo, hindi kayo nagsalita na nagdarandam kayo. Pero yung pong manlamig kayo sa Panginoon at hindi nyo gawin yung dapat nyong gawin para sa Diyos, ito po isang mensahe na may dinaramdam kayo. Sapagkat hindi, mga kapatid, pwede nating baliwalayin ang isang Diyos na nagmahal sa atin. Hindi mo pwedeng i-disregard o i-ignore ang Diyos na alam mo na kaya mayroong pong magagandang bagay pa na nararanasan tayo. Ang nasa likod nito, walang iba kundi po ang atin pong Diyos. Huwag niyong aalisin sa equation ng Panginoon. Huwag niyong aalisin sa isip ninyo na laging nandyan ang Diyos. Kung hindi man kayo sinasagot ng Panginoon ngayon, hindi nangangahulugan na hindi kayo sasagutin ng Diyos. Delayed but not denied. Pwedeng i-deny niya. Pero hindi ka i-deny ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, walang lumapit sa akin na aking binigo at tinanggihan. May kapasidad ang Panginoon, church. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Huwag magbabagong pagtingin mo sa Kanya. Sa dulo nito, makikita mo kung ano ang plano niya, kung bakit may mga bagay na hindi siya ina-allow for now sa iyo, sapagkat baka hindi ito makakabuti sa inyo. Pero sa huli, makikita ninyo. At doon nyo ma-appreciate, Lord, sorry, hindi ko alam na may ginagawa ka pala. Sorry, Lord, hindi ko nakita yung plano mo para sa amin. Dakilang Diyos, salamat sa paalala mong muli sa umaga pong ito. Na may mga bagay kang pinakita sa amin, kung hindi man mangyari yung gusto po namin, hindi man agad na tugon yung hinihiling po namin. Kahit na meron pa kaming naranasan, O Diyos, Lord, hindi nangangahulugan na nagbagong pagmamahal mo sa amin.
Hindi namin pwedeng sabihin na hindi mo na kami mahal dahil po, Panginoon, hindi mo pinagbigyan yung pong amin pong hinihingi sa inyo. Pero sa umagang ito, Lord, sa katauhan po, Panginoon, ng magkakapatid na Martha, Mary at Lazaro, sa ginawa mo po sa kanila, binuhay mo si Lazaro, Panginoon. Pinakita mo sa kanila yung kakayahan mo bilang isang Diyos. Walang bagay na hindi ka pwedeng gawin, Panginoon, kung gugustuhin mong gawin. Lord, tulungan mo lang kami na mawala yung anumang pong balakid sa buhay namin. Na mawala po yung mga hadlang na bato na siyang humaharang po sa amin. At kahit po, Panginoon o God, Lord, ma-expose kami sa mga baho, Panginoon o God, na meron kaming kinikimkim, Panginoon, na maaamoy po ninyo. Lord, mawawalan lang po ng kapangyarihan ng isang bagay na ito kapag ito po ay sumingaw at mawawala na po ng amoy, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe mo, sa ipinaabot mo sa amin. Sapagkat gusto mo nga po, O Diyos, na makita namin kung sino kayo. Gusto po, Panginoon, O God, na maparangalan kayo sa buhay po namin kung bakit po, O Diyos, hinahayaan mo na mangyari po ang mga bagay na ito. Kaya thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa iyo po, Panginoon, selyuhan mo mensaheng ito sa puso ng mga anak mo. Huwag mong hayaang mawala, O Diyos, sa kanilang puso't isip yung pagmamahal, Panginoon, O God, na hanggang sa ngayon ay patuloy mong ipinadarama sa bawat isa po sa amin. Kung hindi man namin masuklian yung pagmamahal na ito, O Diyos, ito po, Panginoon, ang hinihingi rin namin ng tawad sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, O God, sa abot ng aming makakaya, kahit, Panginoon, O God, minsan ay naiisip po namin, O Diyos, na hindi mo kami mahal. Hayaan mong maibalik po namin ito. Dahil ngayon, O Diyos, pinatunayan mo sa amin, hindi nagbabago ang pagmamahal po ninyo. Muli, sa iyo papuri, Lord, sa iyo parangal, sa iyong pagluwalhati at pagdakila. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you, mga kapatid.